Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos matuklasan ni Lee Gilyaong ang treasure box, agad kong tinakpan ang kanyang bibig at pinatahimik siya bago pa siya makapagsalita. Sa mundong ito, walang bagay na mukhang pagkakataon na walang kapalit na panganib. Ang ways of survival ay walang awa, at ang mga constellation na nanonood ay natutuwa sa paglalagay ng mga tao sa mas mahihirap na sitwasyon. Ang isang treasure chest na basta na lang nakalagay ay hindi gantimpala, isa itong bitad. Kahit ang mga system message ay hindi palaging mapagkakatiwalaan, kaya ang pagiging padalos-dalos ay siguradong magdudulot ng kamatayan. Kaya nanatili akong tahimik at naghintay, nagtitiwala sa aking kutob. Hindi nagtagal, may mga aninong gumalaw. Lumabas ang mga ground rat mula sa mga lagusan, may dalang mga bagay at nagtipon sa paligid ng treasure chest na parang may ritual na ginagawa. Isa-isa nilang sinindihan ang itim na apoy gamit ang dark ether, na nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa paligid. Ang lugar na ito, ang pinakasentro ng dark root, ay puno ng enerhiyang sapat para sa ganoong klaseng apoy. Biglang may boses na sumingit sa katahimikan. Hindi ko kailangang hulaan kung sino yon, si Han Myung-oh. Mas hinigpitan ko ang hawak ko sa balikat ni Lee Gilyaong upang hindi siya makagalaw habang tahimik kaming nagmamasid. Sa mahinang liwanag, nakita namin si Yo Sang-a at Han Myung-oh na nakagapos ng mahigpit ng mga sanga na umusbong mula sa lupa, walang kalaban-laban sa mga nilalang. Si Han Myung-oh, na halatang takot at wala sa sarili, ay sinisi si Yo Sang-a sa lahat, sinasabing kung hindi siya sumakay ng subway, hindi sana sila mapupunta sa ganitong sitwasyon. Mukhang walang kwenta ang sinasabi niya, ngunit habang nagtatalo sila, lumabas ang totoo, ninakaw niya ang bisikleta ni Yo Sang-a. Kaya napilitan itong magbago ng ruta. Kahit gaano kaabsurdo, nanatiling kalmado si Yo Sang-a, halos malamig ang tono habang direkta niyang tinatanong ito. Nang tuluyan itong umamin, namula ang mukha ni Han Myung-oh sa galit at hiya. Lalong lumala ang kanilang pagtatalo, puno ng kababawan at sisihan, isang eksenang kahit ang mga constellation ay tila nainis na rin, napagtanto ko na hindi na pwedeng maghintay pa. Hinawakan ko ang isang tinik at buong lakas ko itong ibinato. Tumama ito sa gilid ng bibig ni Han Myung-oh at nagpatuloy sa dilim. Sumigaw siya, ngunit mas mahalaga, may mas malalang bagay ang nagising. Parang nahati ang dilim habang lumitaw ang isang nakakatakot na presensya. Ang mga ground rat ay agad na yumuko, nanginginig na parang mga alipin sa harap ng hari. At doon ito nagpakita, ang Dark Keeper, isang malademonyong nilalang na may gumagalaw na mga galamay, naglalabas ng napakabigat na presyon. Kahit mula sa malayo, halos hindi ito matiis. Hindi kinaya ni Lee Gilyaong at bumagsak siya habang nagsusuka, dahil sa matinding mental na epekto ng kanyang koneksyon sa mga insekto. Sandali ko siyang pinakalma bago ko siya iniwan upang makabawi dahil kailangan ko ng kumilos. Agad akong lumapit at pinutol ang mga sanga na gumagapos kina Yo Sang-a at Han Myung-oh gamit ang aking kutsilyo, kahit na unti-unti itong kinain ng demonyong enerhiya. Ang Dark Keeper ay hindi ordinaryong halimaw, isa itong demon species, mas mapanganib dahil sa koneksyon nito sa mga Demon King at sa kapangyarihang taglay nito. Nang magsalita ito sa hindi maintindihang wika, ipinakita ni Yo Sang-a ang isang hindi inaasahang kakayahan, kaya niyang intindihin ito. At ang nalaman namin ay nakakatakot. Paulit-ulit nitong sinasabi na dapat silang maging ina. Noong una, hindi malinaw ang ibig sabihin, ngunit agad din naming naunawaan. Pinili na nila lang si Han Myung-oh at ipinasok ang isang galamay sa kanyang bibig. Sinisimulan ang proseso ng paglalagay ng anak nito sa loob ng kanyang katawan. Nangisay siya habang may gumagalaw sa loob niya. Doon ko lang tuluyang naalala, ang mga demon species ay nagpaparami gamit ang katawan ng ibang nilalang bilang host, wala ng oras para mag-atubili. Agad kong pinutol ang galamay at itinulak ang halimaw palayo, pinipigilan ang proseso. Mabilis na umatras si Yo Sang-a nang maunawaan ang sitwasyon, habang ako ang humarap sa nilalang. Ngunit malinaw na dehado ako. Nasira na ang sandata ko at hindi sapat ang lakas ko para talunin ito ng diretsyo.
Hindi naman talaga kasama sa plano ang labanan nito, ang plano ay hintayin itong umalis at kunin ang treasure chest. Ngunit gaya ng dati, hindi nasusunod ang plano. Dahil wala na akong ibang pagpipilian, tinawag ko ang Dokaibi at hiniling ang item na dati ko nang nakuha. At ubili man, ibinigay ng Dokaibi ang item, ang Broken Faith, isang sirang espada na tila walang silbi sa unang tingin. Pinagtawanan pa ito ng Dokaibi dahil sa kalumaan nito. Ngunit alam ko ang tunay nitong halaga. Hindi ito ordinaryong sandata, kailangan nito ng espesyal na enerhiya upang magising ang kapangyarihan nito. Huminga ako ng malalim at pinokus ang aking isipan, saka ginamit ang skill na nakuha ko, ang White Pure Star Energy. Nang dumaloy ang enerhiya sa sirang espada, nagsimula itong manginig at unti-unting nagliwanag hanggang sa lumitaw ang isang puting enerhiyang talim. Doon lumabas ang tunay nitong anyo, ang Blade of Fate, isang sandatang epektibo laban sa mga demon species. Muling sumugod ang Dark Keeper, at ang mga galamay nito ay dumami at sumakop sa aking paningin. Napakahirap nitong labanan, at dahil wala akong sapat na kasanayan sa pakikipaglaban, ilang beses akong nagkamali. Hindi ako mandirigma, isa lamang akong mambabasa. Magulo ang galaw ko at hindi perpekto ang pag-atake ko. Ngunit may isang bagay akong higit na mahalaga kaysa sa kasanayan, ang kaalaman. Habang lumalaban, unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat ng nabasa ko. Ang galaw nito, ang kahinaan nito, ang pattern ng pag-atake, lahat iyon ay malinaw sa akin. Isa-isa kong naputol ang mga galamay nito habang iniiwasan ang mga atake nito gamit ang aking kaalaman. Unti-unting nanghina ang Dark Keeper, at naging desperado ito habang patuloy kong sinisira ang mga galamay nito. Sumigaw ito sa galit, hindi maintindihan kung paano ko nahuhulaan ang bawat galaw nito. Sa likuran ko, si Yosang-a ay nakatingin ng may pagtataka, hindi makapaniwala sa nangyayari. Tinanong niya kung paano ko nalalaman ang kahinaan ng halimaw. Simple lang ang sagot ko, nagbabasa lang ako ng maraming libro. Parang biro, ngunit iyon ang totoo. Sa mundong ito, kung saan ang kaalaman ang susi sa kaligtasan, may kalamangan ako na wala ang iba. Hindi ako ang pinakamalakas o pinakamabilis, ngunit alam ko ang kwento. At minsan, sapat na yon upang labanan kahit ang isang halimaw tulad ng Dark Keeper. At diyan nagtatapos ang Kabanata 21 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Kabanata 22? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at tunghayan ang susunod na kabanata. Maraming salamat!